Batas International Media. www.batasmedia.com. From the Philippines to the world, for the glory of God and service to mankind. Bagong alyansang tagapagtaguyod ng adhikaing sambayanan. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapwa ko Pinoy. Ikaw man ay Kastilang Pinoy, Chinese Pinoy, Malayan Pinoy. Muli manindigan tayo dito sa ating palatuntunan. Ang kilatis Panday Tipunan. Ito po ating tipanan sa meeting. Panday Tipunan nga eh. Inulit ko lang. At syempre ako pa rin po inyong naganda maglingkod. Palagi naganda maglingkod. Kilatis Lagari po lamang. At ang nakagaling na po natin pangungumusta sa inyo. Siyempre, anumang oras ngayon, na kayo dinadata ng palatuntunan ito. Pagka nasa loob lang ko kayo ng Pilipinas, sabay pare-pareho lamang po ating oras. Pero kung kayo ay nasa iba, yung dagat, iba-iba na siyempre po ang oras. Maaring madaling araw na dyan ngayon sa inyo. At kung nandito naman kayo sa Pilipinas, maaring tapos na yung beauty rest. Ayan, kaya umpisa na po ang pagpalay natin lipunan. Marami po tayo kikilatisin sa hapon po ito. Halimbawa po, ito po mga proyekto ng gobyerno na napakagaganda. Matagal ng panahon nakabinbin, di makausad-usad. Bakit? Yan ang tanong. Bakit hindi makausad-usad yung mga proyektong para sa kapakanan ng bayan? Magtataka kayo eh. Meron naman pondo. May pondo. Meron mga funding agencies, organizations, institutions na nakahanda. Ando na yung pera nila. Hindi ko ba? Bakit di makausad-usad? Ayan. At paano nga pa? Mukha halimbawa, ito nangyari kay Major General Garcia. Ang sabi ng taga-office of Ombudsman, hila daw ang kaso. Hindi nila kaya patunayan na nandambong. Bakit? Masyado ba magaling magluto ng mga proyekto ng bidding? Yan, Ang Armed Forces of the Philippines Bids and Awards Committee. At kung nangyayari po ito, malamang naman nangyayari dahil sabi nga, may hirapan daw silang habulin, patunayan. So, ibig sabihin, magaling magluto. Kung nangyayari ang lutuan, na malamang meron naman. Sa isang ahensya na kagaya ng Armed Forces of the Philippines, siyempre, maaari din. Hindi lang maaari. Posible din na nangyayari po ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Lalo na yung po mga ahensya na kilalang-kilala sa karaputan. Iyan po ang ating kikilatisin ngayon po hapon ito. Pero sandali muna. Kami po yung magpapakilala lamang muna namin. Pila na kami magbabalik agad-agad. Stand by. Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ikaw ang pag-asa at kinabukasan. Haplos mo ay lunas sa bawat pagal. Salamat sa iyong dampi ng pagmamahal, PCSO. Muli magandang hapon kapwa ko, Pinoy! Siyempre, nasa palatutunan pa rin tayo. Kilatis at ako pa rin po yun. Lagi nakanda maglingkod, kilatis. Lagari po lamang. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at kanina po ang media forum ay ang Fernandina. Doon sa Club Filipino,
hosted by Corinne Carlos. Napasabay din po kanina ang anibersaryo ng Liberal Party sa Club Filipino din po at nandun natin pong kagalang-galang at minamahal na Pangulong Pinoy. Pangulo na, Pinoy pa, ha? Pangulong Noy. Yan, para politically correct daw. Anyway, sa kanyang talumpati, kanyang binanggit, no? Na talagang sumikapan ng kanyang administrasyon ang mapabuti ang sitwasyon, ang kondisyon ng employment. Yan, ha? Masyado po kasing mataas na ang unemployment rate po natin dahil marami na po tayong mga pabrika na nagsasarahan. Marami din na lumipat na sa ibang bansa. Buti nga ikaw mo, meron na tayong mga overseas job na available. Naku, kung wala, ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Kapwa ko Pinoy. Milyon-milyon, tinataya po mga 8 milyon ngayon. Ang ating mga kapwa Pinoy, ang naroon nagtatrabaho sa ibayong dagat. Sa isang banda, kung titingnan, sa biglang tingin, okay yan. Dahil kumikita din naman sila ron Di po ba? Na itatawid nila, itataguyod nila ang ng pamilya, ang pag-aaral ng mga bata, na itataguyod. Ang problema nga lamang, abay, siyempre pa, kung yung nga nandun, kompleto mga magulang na naggumagabay sa mga anak, ay medyo may kahirapan pa ng konti, Dahil importante talaga ang paggabay ng mga magulang. Lalo pa, isa sa kanila, kadalasan, yung ama ang wala. So, doon tayo nagkakaproblema ngayon sa mga bata na iiwan dito. At siyempre, alam mo naman, ang tao sapagkat tayo tao lamang. Ika nga, may mga pangangailangan tayo na dapat tugunan. Kaya, ayun, ang nangyayari, alam nyo na, napakasakit. Kuya Eti. Kaya sana, ang talaga tutukan po natin pamahalaan ay makapag-create ng mga employment, job opportunity dito naman po sa loob ng ating bansa. Nasa palagay ko, kung talaga tututukan, hindi naman po mahirap gawin. Bakit o ikanyo? Kapay, marami po tayong nakatiwangwang na lupain. Marami tayong nakatiwangwang na lupain. Another fact, marami po tayong iniimportang bigas. Milyon-milyong metriko tonelada. So ano po ibig sabihin? Di ano pa? Bungkalin natin yung mga nakatiwangwang na lupain na yan, taniman po natin ng bigas, marami po sa atin ang magkakatrabaho siya yan. Plus, siyempre, kung dito din natin gagastusin, yung kung, pinambili natin ng bigas galing sa ibang bansa, kung dito po tayo po namimili ng bigas, sarili natin produkto, ang ekonomiya po ng ating bansa, ang makikinabang. Kapwa Pinoy po natin, ang magkalaman ng bulsa. Hindi po yung ibang, yung mga farmers sa ibang dagat ay nakikinabang sa ngayon. Pondo na paggagamitin para makapalago po yung agrikultura na yan, I am sure meron. Marami din po tayong mga kaibigang bansa na nakandang tumulong sa atin. Katunayan nga, napakinggan nyo naman, hindi naman sa agrikultura, Agrikultura. Napakinggan nyo naman yung sinabi, tinuran, ni Architect John Palafox kahapon. May nakahanda na po siya 2 bilyon. Maging, ang ngayon po ay General Manager ng NLDA, kung saan siya po, ang bisita kanina sa Media Forum, ay nagsabi na ako nga, ang pagkakalam ko, meron 2 bilyon US dollars. Ang nakahanda ng isuporta ng mga taga-ibang bansa para sa proyekto po dito sa Laguna Lake. Kasi alam naman po natin, ang Laguna Lake po